salamat kayo. Pino, salamat kayo, Brad, kay ilabihaman, daghana kayo magsaka-saka karos kabalayan, lakip na sa mga Seventh Adventist, Saksi ni Jehovah, o mga Baptist, Mormons, nga pagwahay lamang mga born again, kagahapon nagrally sa Merkado Publiko, o niya gawas ka nag-rally sila nag-Bible, dili mo dawat man to sila mga pautana, kaya matod pa o sa sila mga atake kagahapon, nga ang mga CFD, mga bata-batas pare, pero tingala tang mga bata-batas pare, pero may pastor mga hidini. Di man lagi mo matubang mga bata-batas pare. Kay, kung galing, matubang sila, mura man po nimiya sila o mga albularyo na magigdibatik doktor God. Ginamit ang sa kalibro. Bueno, magbantay ta na magsakasakas kabalayan. Inaaman na diya sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 11. Kapag pantay ka mo niya itong magsakasakas sa kabalayan, magtudlok sa iyo kapagtulutan. Ayaw ninyo sila dumata sa inyong palimalay. Ayaw gani mo pag-ingon nga ang kalinaw, mag-auban kanila, ang mga ginaot sa kalinaw, makaambit sa ilang kadautan. Kung doon na may panagna daan, na doon ay magsakasakas sa atong kabalayan. O sa mahilig kaya, Saksi ni Jehovah, tinuko de Charles Pasir Rosel. Namatay na lang si Charles Pasir Rosel, wa si kabalo na iyang pundok, itawag o Saksi ni Jehovah. 50 katuig humang si mamatay, at siya naginganlan o Saksi ni Jehovah. O niya ng born again Christian, natukod na 1902 ni Charles Param, na ang Baptist, itukod na ni Kinilian Joseph Adami Smith. No, ang pangutana, ingon man ang laing sikta, nga ang kalat, lahira ang lawas lahira po ng kalan. Ang maparihara, di na tinood, kaya parihara. Nga naman, diha sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 23, ang atong Ginoo nagingon, ayaw mo kahadlok sa magpatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. So, dili gyud pareha ang kalag ug ang lawas. Pero kung anang saksi niyo ba, ang kalag ug ang lawas parehara. Muna na ang pagtulunan sa saksi niyo ba, kalag ug lawas parehara. Pero di pa matingala anak, kaya ang ilang impirno di man pud kalayo. Muna ang pagtulunan sa saksi niyo ba. So, ang kalag ug lawas parehara, pero di na tinuod. Kaya diha gani sa Pinadayan Kapitulo 6, versikulo 9, atong makita nga ang mga kalag ni atong mga gipangpatay nga giputlan ug ulo tuwa sa kiliran sa Dios nagampo. Unaman sa Pinadayan Kapitulo 6, versikulo 9, kung mo ingon ang mga saksi niyo ba nga ang kalag pariharas lawas kana nakita ni San Juan nga ang mga kalag ni atong mga tao nga gipamputlan ulo tuwa na kauban sa Dios. So, sayop ang ilang interpretasyon niya na. O niya gawas pa. Ang kalag mong espirituhan ng kahintang. Mamanggali nga diha sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 23, nagingon, miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na sulat na dito sa langit. Miduol kamo sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. O niya katungingon sa mga pastor kagapon nga dili tinuod nga dunay purgatorio. Itubag manduduan ni Brad Arnold Ramoso nga diya sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 19 si Ginoong Jesucristo nagwali ngadto sa mga espiritu nga nabilanggo. Dunay bilangguan sa mga espiritu. Nagibalihan ni Jesucristo sa panghubad sa Biblia, nagwali sa mga kalag nga nabilanggo. Mao kini ang mga kalag ni adtong mga tao panahon nga si Noe nagbuhat og arka, walo lamang ang nakasulod sa arka ug naluwas. So dunay mga kalag di kuno nga nabilanggo. Unya, unang Pedro 3:19 man na. Unsa man ang bilangguan sa mga kalag kagisgutan. Mao na gibasa ni Brad Arnold nga gitawag sa kinatsila og purgatorio. O niya, makatabang ba ang paghatag o
limos alang ni atong tuang mga kanak kaya namatay naa sa Tobias kapitulo 4 versikulo 11 ang limos magatabang aron ang kalag dili maadtos kaalautan naa sa Biblia. Ang unang King James Version nga gisipit-sipitan sa mga pastor sa born again, Saksi ni Jehovah, sa Batista, Baptist, unang Biblia nila King James Version 16:11 na nigawas. Dianang higayuna 16:11, wa pa na panangtangi niya na naakos. Basahon sa unang Makabiyo, dos Makabiyo, wala na nila tangtangi. Kanos anak nila gitangtang pag-abot na sa tuig 1827 dinha na nila gipantangtangan ilang Biblia. Usa ka nang ilang gisipit-sipitan nga Biblia, kulang na nga kayo. Pero moingon sila nga, why mabasa sa Biblia nga ang patay giampo? Wa sila kakita. Tanaw ang King James Version. O 2 Timoteo kapitulo 1 versikulo 16. Si San Pablo nagingon, kaluy-an unta sa Ginoo si Onesiporo. Kaya tanawa ang footnote, si Onesiporo dugay ng patay. Pero si San Pablo nagingon, kaluy-an unta sa Ginoo si Onesiporo. Kinsa pa may nag-ampo alang sa patay na. Diya sa San Juan kapitulo 11 versikulo 41, si Ginoong Hesus mo'y unang bibisita sa lubnganan. Ngayon sa lubnganan, pero ang laing sikta, laing mga reliyon, di man ang mga lubnganan. Gano man, di na katingatan nga di mga lubnganan, di walang kunay menteryo. Manapat lamang kunay menteryo. Busa kong balin, gani mo laing tinuhuan, paniguro mo, nga kanang tinuhuan ngayong luksuan, doon na kunay menteryo. Ya? So, kung atong basahon ang San Juan kapitulo 11 versikulo 41, si Ginoong Hesukristo miduaw sa lubnganan ni Lazaro. O si Ginoong Hesukristo nag-ampo sa alang kang Lazaro. O ang pag-ampo ni Ginoong Hesukristo mas gamhanan pas kamatayon kaya nabuhi man si Lazaro. O sa dili tinuod na ang ilang pagpanudlo nga ang kalag ang lawas murag kalag. O wala ang purgatorio. Kaya naman tayo mabasa sa Biblia. So muna itubag sa mayo kayang pagutana sa atong igsoon.